Korte Suprema sa pagtanggi sa hiling na TRO sa pagsisilbi ng ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, ikinatuwa ng Office of the Solicitor General. Kampo ng Senador, pinag-aaralan na ang pagsasampa ng motion for reconsideration. Philippine National Police nanindigan sa integridad ng investigasyon sa May 13 shooting incident sa Senado. Impeachment trial posibleng sa July 6 na simulan batay sa isinagawa ang caucus ng mga senador ayon kay Senator Erwin Tulfo. Department of Agriculture nagsampa ng mga reklamo sa Ombudsman kaugnay ng halos 94 million peso Ghost Farm to Market Road projects sa Davao Occidental. Malugod na tinatanggap ng Office of the Solicitor General ang desisyon ng Korte Suprema na tanggihan ang hiling ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa temporary restraining order at status quo ante order kaugnay ng posibleng pag-aresto sa bisa ng inilabas na warrant ng International Criminal Court. Base sa inilabas na pahayag ng OSG, ang hakbang na ito ay nagpapakita lang na walang nakitang basehan ang korte upang ipatigil ang Direrespeto ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang inilabas na resolusyon ng Supreme Court kahapon kung saan hindi nito kinatigan ng hiling na Temporary Restraining Order o TRO ng Senador para mapigilan ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kanya. Gayunman, muling maghahain ang abogado ng Senator ng motion for reconsideration dahil naniniwala itong hindi pa naman pinal ang inilabas na resolusyon. Paliwanag ni Atty. Israelito Torion, ang usapin pa lamang sa interim relief ang nabigyan anya ng resolusyon at hindi pa ang pangunahing kaso na kanilang iginigiit. Bunsod dito, desidido ang kampo ni Senator de la Rosa na gawin ang lahat ng legal remedy at nakahanda umano silang humarap sa lahat ng proper forum. So, pero hindi natin nakuha siguro ngayon kaya kailangan namin pag-aralan on Monday kung ano yung nagiging rason po ng Korte Suprema. Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya. Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para talaga. Bilang kilalang malapit kay Senator de la Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman muling binigyang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso. Ay, siyempre malungkot yun. Hindi nga naman tayo pwedeng maging reaksyon. Malungkot tayo. May illegal po ba? Ay, tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. pinagputol-putol at pinili lang ang tutugma sa naratibo ng Malacanang. Ito ang reaksyon ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa mga video na ipiniresenta ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police sa Malacanang kahapon. Nanindigan si Aplasca na inatake ang Senado nitong nakaraang Miyerkules, May 13, at kayang ilabas ng Senado ang mga video na makakapagpatunay nito. What they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. The Senate was not under attack, sabi ng DIL. Sir, you fight. Well, it's on purpose. Pero you maintain that you were under attack. The Senate was under attack. You saw the videos? So you maintain, pinaninindigan yun, sir? Yes. We will show you. Tanghali sa iyo
Mario Aga, walang katotohanan na splice o minanipula ng mga investigador ang mga video na ipresenta sa media kaunay sa nangyaring shooting incident sa Senado noong May 13. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nais din nilang malaman ang totoong nangyari at kung paano nagsimula ang insidente, kaya't maingat nilang sinuri ang bawat video. Sinabi pa ni General Nartates na hindi minanipula ang video. Kung ano aniya ang nakita ng publiko ay yon ang opisyal na ebidensyang nakalap sa isinagawang investigasyon ng mga pulis. Binigyan din pa ng hepe ng pambansang pulisya na bukas pa rin ang mga investigador sa karagdagang technical na pagsusuri kung kinakailangan. Hindi napigilan ni Senator Pia Cayetano ang kanyang emosyon matapos marinig ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros kung saan sinabi nitong tila parang walang nangyari sa Senado matapos ang shooting incident sa loob ng gusali noong May 13. Agad namang nilapitan si Cayetano ng kapwa-senador na si Loren Legarda na naging emotional din. Ipinahayag ni Cayetano ang kanyang hinanakit na wala man lamang nangumusta sa kanila mula sa mga kasamahan na wala noong gabing iyon sa kabila ng matagal na nilang pinagsamahan. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Kaya para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Diretsahan ng binanggit ni Senator Erwin Tulfo sa plenaryo ng Senado ang pagdadawit sa minority bloc sa nangyaring barila noong nakaraang linggo. Ayon sa senador, iresponsable at walang matibay na ebidensya ang mga akusasyon sa kanilang grupo dahil lamang wala sila noong nangyari ang insidente. Paliwanag nito, maaga silang umuwi dahil tanging majority bloc members lamang ang imbitado nang magsagawa ng caucus o pagpupulong noong May 13. Naghahanda na ang mga senador na tumayo bilang senator judges sa darating na impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nagkasundo ang mga miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court sa naging All Senators Caucus na formal na bubuksan ng paglilitis sa Vice-Presidente sa darating na July 6. Dahil dito, mas maagang babalik ang mga senador bago pa matapos ang kanilang sinidye break para harapin ang nasabing trial. Matapos bigyan ng 10 araw ang kampo ng pangalawang Pangulo para sumagot, 5 araw naman ang itatakda para antayin ang tugon ng House Prosecution Panel. Ayon kay Senator Tulfo, dadaan muna ito sa pre-trial para sa marking ng mga ebidensya at affidavits bago ang mismong trial proper. Binigyang diin din ng senador na upang hindi naman matigil o maparilisa ang pagpasa ng mahahalagang batas, magiging busy o siksik ang schedule ng Senado dahil sa ilalim ng napagkasundo ang tentative schedule. Bago pa man ang nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, magpupulong na ang Senado tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon para sa kanilang regular session. Magpapatuloy naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Base na rin sa mapapagkasunduan ng mga senador. Ganito rin ang magiging takbo tuwing araw ng Martes at Miyerkules. Habang ayon kay Senator Tulfo, ilalaan naman ang Huwebes para sa committee hearings at pagsusumite ng mga pleadings. Inaasahang ilalabas naman ng pamunuan ng Senado o ng Impeachment Court ang pinal at opisyal na timetable sa susunod na linggo upang maging transparent at masubaybayan rin ito ng publiko. Na ang House Public Prosecutors o ang House Prosecutors na humarap sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa lead public prosecutor na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, paborable para sa kanila yung July 6 ang petsang inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na posibleng araw ng pagsimula ng paglilitis ng Senate Impeachment Court kay Vice President Duterte. Sinusubukan na makakuha ng informasyon kung natuloy ba ang arraignment ni Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Wala kasi pinapasok na miyembro ng media sa courtroom at walang gustong magsalita sa mga dumalo sa hearing kanina. Bandang alas 8 kaninang umaga nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152 si Franco Mabanta, ang founder at CEO ng PGMN.
kasama ni Mabanta ang kanyang legal counsel na si Atty. Bernice Pilion Rodriguez. Ito ay upang isagawa ang arraignment sa kasong extortion in relation to cybercrime na isinampalaban sa kanya. Nag-ugat ang reklamo matapos ang pangingigil nila Mabanta ng nasa 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez, dating